Dalawang magkasunod na araw ng tumistigo sa impeachment trial ang senior NBA agent na si John Mark Calilong. Siya ang naatasang magsagawa ng investigasyon at magtipo ng ebidensya kaugnay ng video pronouncements ni VP Sara Duterte na naglalaman ng umunoy banta laban sa First Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo. Hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Ayon pa kay Attorney Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanyang naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel sa kanyang pakikinig, ayon kay Panelo sa mga hearing, ay hindi rin daw kinisyon ang laman ng naturang video. Kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Eh teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Dahil dito, tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari pa umunong makasama sa kaso ng prosekusyon ang mga testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisintaw mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Sa cross-examination ng defense panel, inusisa si Calilong kung inimbestigahan ba talaga niya ang buong konteksto ng video statement ni VP Sara. Kabilang dito ang mga pangyayaring naganap bago nabanggit ng Vice Presidente ang naturang pahayag. Narito ang bahagi ng cross-examination. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video? If you know, given that you investigated the incident, as you said. As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Samantala, nanindigan naman si Attorney Panelo na mahina ang lahat ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Anya, patunay raw dito na Article 4 o ang grave threat laban sa Pangulo ang unang tinalakay ng prosekusyon ngayong linggo. Para kay Panelo, tila naghahanap pa ng karagdagang ebidensya ang mga testigo ang prosekusyon para sa Articles 1, 2, and 3 ng impeachment complaint. It's not a threat kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Dalawang magkasunod na araw ng tumistigo sa impeachment trial ang senior NBA agent na si John Mark Calilong. Siya ang naatasang magsagawa ng investigasyon at magtipo ng ebidensya kaugnay ng video pronouncements ni VP Sara Duterte na naglalaman ng umunoy banta laban sa First Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo. Hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Ayon pa kay Attorney Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanyang naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel sa kanyang pakikinig, ayon kay Panelo sa mga hearing, ay hindi rin daw kinisyon ang laman ng naturang video. Kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Eh teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala.
Dahil dito, tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari pa umunong makasama sa kaso ng prosekusyon ang mga testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Sa cross-examination ng defense panel, inusisa si Calilong kung inimbestigahan ba talaga niya ang buong konteksto ng video statement ni VP Sara. Kabilang dito ang mga pangyayaring naganap bago nabanggit ng Vice Presidente ang naturang pahayag. Narito ang bahagi ng cross-examination. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video, if you know, given that you investigated the incident, as you said? As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Samantala, nanindigan naman si Attorney Panelo na mahina ang lahat ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Anya, patunay raw dito na Article 4 o ang grave threat laban sa Pangulo ang unang tinalakay ng prosekusyon ngayong linggo. Para kay Panelo, tila naghahanap pa ng karagdagang ebidensya ang mga testigo ang prosekusyon para sa Articles 1, 2, and 3 ng impeachment complaint. It's not a threat kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Dalawang magkasunod na araw ng tumistigo sa impeachment trial ang senior NBA agent na si John Marcalilong. Siya ang naatasang magsagawa ng investigasyon at magtipo ng ebidensya kaugnay ng video pronouncements ni VP Sara Duterte na naglalaman ng umunoy banta laban sa First Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo. Hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Ayon pa kay Attorney Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanyang naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel sa kanyang pakikinig, ayon kay Panelo sa mga hearing, ay hindi rin daw kinesyon ang laman ng naturang video. Kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Dahil dito, tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari pa umunong makasama sa kaso ng prosekusyon ang mga testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Sa cross-examination ng defense panel, inusisa si Calilong kung inimbestigahan ba talaga niya ang buong konteksto ng video statement ni VP Sara. Kabilang dito ang mga pangyayaring naganap bago nabanggit ng Vice Presidente ang naturang pahayag. Narito ang bahagi ng cross-examination. Witness is not responsive. The question was, what happened prior to this video, this particular clip of the video, if you know, given that you investigated the incident, as you said? As far as I remember, there is a hearing in the House of Representatives. What committee, sir? I can't remember the committee, sir. What happened, sir? COS was cited in contempt, sir. By who, sir? I can't remember the exact, sir. But you investigated. I withdraw, Your Honor. Samantala, nanindigan naman si Attorney Panelo na mahina ang lahat ng articles of impeachment laban kay VP Sara.
Anya, patunay raw dito na Article 4 o ang grave threat laban sa Pangulo ang unang tinalakay ng prosekusyon ngayong linggo. Para kay Panelo, tila naghahanap pa ng karagdagang ebidensya ang mga testigo ang prosekusyon para sa Articles 1, 2, and 3 ng impeachment complaint. It's not a threat kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara.